Ay, mukhang nagluluto ka na naman Ano yan? Mamimigay ka na naman sa kapitbahay natin? Mukhang madami Naku po, kapag ganyan karami na naman ang niluluto nyo pamumudmud nyo na naman yan sa ibang tao Ibenta nyo na lang kaya nang magkapera ka pa. Ay naku anak, ikaw nga'y tigil-tigilan mo yung pagiging madamot mo. Manang-mana ka sa tatay mo Tingnan mo sa kadamutan niya maaga siyang kinuha ng liwanag. At saka, hindi ko naman lahat bibigyan Yung mga close amigas ko lang. Saka yung bago nating kapitbahay. Bagong kapitbahay? Saan po? Sus, daan ka ng daan sa kalsada, hindi mo napapansin na may umuupa na doon sa bahay na katabi natin. Sa tagal ng panahon, may umupa rin. May kapitbahay na tayo malapit talaga. Boring din kasi ang lugar natin na ito May kalayuan ng ibang bahay kaya nakakatamad tumambay sa mga amigas ko. Ang layo ng lalakarin. Oo nga. May lalaking nag-aayos ng mga gamit sa loob ng bahay Mabuti naman at may kapitbahay na nga tayo. Kaya nga, dadala ko siya ng inadobo kong mani pagkaluto bilang pa-welcome ko sa kanya. Mag-isa lang ba siya, Nay? Yan na nga alamin ko, anak. Kaya dapat sarapan ko itong mani. Lalagyan ko ng maraming bawang. Mas marami, mas masarap. Mas maraming impormasyon tayo makukuha. Dapat kilalanin natin ang kapitbahay natin. Dapat friends tayo. Sige, Nay. Push nyo yan. Dito muna ako sa kwarto ko, Nang matapos maluto ni Manuela ang mani, kaganyang dinalhan ng bago nilang kapitbahay. Habang naglalakad siyang palapit sa bahay nitong inuupahan, ay napapakulot ang noo niya dahil nagsisimula ng magsarado ng bintana ang lalaki. Binilisan niya ang paglalakad para mahabol ang pintuan bago pa magsara ang pinto ng kapitbahay nila. Ay, hep. Hello! Huwag ka muna magsara ng pinto. Kaya aga-aga pa Ay, ako nga pala si Manuela. Diyan lang ako nakatira. Magkapitbahay tayo. Anong kailangan mo? Ay, ang serious naman. Alam mo, ano nga uli ang pangalan mo? Dapat alam natin ang pangalan natin, di ba? Magkapitbahay tayo Adriano. Yon! Adriano. Ako nga pala si Manuela. May anak ako, si Lawrence. Alam mo, dito sa lugar namin, meron kaming tradisyon na hindi na namin inalis dahil, alam mo na, maganda naman dahil tanda ng pakikipagkaibigan at pag-welcome sa bagong kapitbahay. Eto, nagdadala kami ng kahit na anong pwedeng pa-welcome ba? Kaya dinalang kita ng mani. Ako nagluto nito, adobong mani. Sinarapan ko na talaga. Dinamihan ko ng bawang. May taniman kasi kami. Sa ngayon, mani ang nakatanim. Ito kunin mo na. Huwag ka mahiya. Masarap to. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Ay nako, palit na bagay lang yan. Sige, aalis na ako. Mukhang marami kang gagawin pa ikaw lang ba mag-isa? Sa ngayon, oo. Pero may asawa ko. Inaayos ko lang ang bahay para sa pagdating niya. Wow! Ang sweet mo naman pala. May anak ba kayo? Wala pa. Bago pa lang kami. Ay, kaya pala. Sige. Sana maging kaibigan ko rin ang asawa mo. Sandali. Ano nga palang paborito niyang pagkain para may pagluto ko sa pagdating niya? Huwag ka na mag-abala. Masyado masela ng katawan ng asawa ko. Maraming bawal sa kanya. Ay, ganun ba? Siya, sige. Sige. Salamat sa mani mo. Wala yun. Tikman mo ha. Talagang masarap yung mani ko. Magsasalita pa sana si Manuela pero isinarado na ng lalaki ang pinto. Narinig pa niyang inilak nito ang doorknob. Umuwi siyang nagtataka. Pagkapasok niya sa loob ng kanilang bahay, sinusulyapan pa niya ang bahay ng lalaki. Nabigla na lang siya ng manggulat ang anak. Ay, ano ka ba, Lawrence? Aatakin ako sa puso sa panggugulat mo Tulala ka na naman Mukhang hindi mo nakuha yung impormasyon na gusto mo Kilala kita, huwag mong ikaila. Nainis ka Kasi nagtago sa iyo ng secret yung lalaki, no? Ay, hindi.
Normal lang naman na hindi agad magbigay ng personal na impormasyon ng isang tao na hindi mo pa nakakapalagayan ng loob. Bakit ibang ekspresyon ng mukha mo? Alam mo, di ba? Lagi kong sinasabi sa iyo ang kakayahan ng nunal ko sa may ilong. Nakita mo itong nunal ko sa may butas ng ilong. Di ba? May kakaiba akong kakayahan. Matalas ang pang-amoy ko, Lawrence. Naamoy mong bakla yung lalaki? Sira ulo ka talaga. Hindi yon. Ano? May kakaiba akong naamoy kanina sa loob ng bahay niya. Sa palagay ko galing sa mga gamit na inaayos niya. Amoy ng langis ng manta. Parang binagoong na langis. Sobrang tagal na parang mga ilang taon nang binuro Napakasama ng amoy. Dinaig pa ang amoy ng langib ng naglalangis. Ano ba yan, Nay? Kumakain ako naman Grabe naman ang description mo. Totoo kasi. Kakaibang amoy ng langis na yon. Bakit kaya siya may langis? Para saan yon? Aalamin ko talaga yan. Ay naku, Nay. Pwede ba? Nananahimik ang buhay natin Baka kung kailan tayo nagkaroon ng kapitbahay, saka naman tayo mapapaaway. Tigilan mo na yung lalaki. Di bali nang walang pakialam kaysa naman laging laman ng barangay. Kapitbahay natin siya, anak. Kailangan natin kilalanin. Aba, mahirap na. Paano kung masamang tao yan? Pinaghahanap ng batas. Mamamatay tao, ganyan. Di tayo ang unang biktima. Lah, Nay, grabe ka na Kakakain mo yan ng inadobong mani Huwag ka na nga muna kakain nito Bawal na to sa'yo. Sa akin na lang muna lahat to. Hindi ko alam kung sa mani ba kaya ka nagkakaganyan o baka sa bawang, o baka sa asin, o sa mantika na ginamit mo. At baka lahat yun. Nako, mahirap yan. Kailangan mong gamutin yung sarili mo habang maaga pa, Nay Hay, sira ulo ka talagang bata ka. Umalis ka na nga sa harapan ko kung bubisitin mo lang ako. Nang sumunod na araw, kagagaling lang ni Manuela sa taniman ng mani. Naabutan niyang pauwi na rin ang lalaki nilang kapitbahay at may kasama itong babae. Nagmamadali siya sa paglalakad para maabutan ng dalawa. Gusto niyang kausapin ang mag-asawa para makilala na rin niya ang babae. Pero masyadong mailap ang dalawa. Bago pa siya makalapit sa bakuran ng bahay ng mga ito, ay nagsarado na sila ng pinto. Saktong dumating ang anak niya na galing sa pwesto nila ng gulay sa bayan. Naabutan siyang nakatayo sa may bakod ng kanilang kapitbahay. O Nay, anong ginagawa niyo dyan? Anak, nakita ko kasi si Adriano. Kasama na niyang umuwi yung asawa niya. Ang ganda ng asawa niya. Mukhang bata. Yayamanin ng kutis. Mukhang mabait kasi maamo ang muka. Ang kaso lang, mukhang sakitin kasi maputla ang kutis Maputla lang ang kutis, sakitin na. Nako, Nay pinangungunahan mo na naman yung babae. Hindi ka naman doktor pero nasabihan mo na kaagad na may sakit. Malay mo, ganun talaga yung kutis niya. Sana nga, anak. Ang kaso lang mahina ang babae. Kailangan pang alalayan ni Adriano papasok ng bahay Grabe naman yon kung wala siyang sakit. Ano yon, nag-iinarte? Prinsesahin, ganon. Nay, tara na nga ho sa loob. Kung ano-ano na yung mga sinasabi niyo sa kanila Mamaya marinig ka pa Ay nako, umuwi na nga lang tayo. Pabayaan na natin sila. Baka imbis na magkaroon tayo ng kapitbahay, umalis pa yan dahil sa kakapakialam mo. Kinukutuban kasi ako ng hindi maganda, anak. Hindi po yung kutob, Nay. Likas na talaga sa iyong pangingialam. Bailok ka talagang bata ka Lumapit ka nga sa akin at nang makutusan kita. Ako'y palagi mong iniinis. Hala, bakit naman ako lalapit kung kukutusan mo ako, Nay? Ikaw talaga, Nay, timangers. Nagluluto na ng hapunan si Manuela ay hindi pa rin siya mapakali. Panay ang silip niya sa bintana para tingnan ang kabilang bahay. Nagtataka siya kung bakit hindi binubuksan ng kapitbahay nila kahit ang bintana lang. Pagsapit din ng gabi ay napakahina ng ilaw ng mga ito. Na maghahapunan na sila habang naghahain ay narinig niya ang ingay ng mga kaldero sa kapitbahay nila.
Kagad siyang naghanda ng ulam para dalhin sa mag-asawa. Pinigilan pa siya ng anak pero hindi siya nagpatinag. Dinalhan talaga ng pagkain ng kanilang kapitbahay. Pagkatapat niya sa pintuan ay ilang beses siyang kumatok bago magbukas ng pinto si Adriano. Anong kailangan mo? Gabi na. Ay, pasensya na Adriano. Nagdala ko ng ulam mo. Ito oh. Sinabi ko na sa inyong hindi ka na dapat pa nag-aabala. Hindi ba? Bakit ba ang kulit mo? Paano kasi? Kung hindi mo na itatanong, may tradisyon kami dito sa aming baryo. Kapag ang bagong kapitbahay mo ay nagtutunugan ng kaldero at kawali, ibig sabihin, nagpaparinig sila na wala silang pagkain. Nahihiya lang na magsabi. Kaya ang ginagawa namin dito, nagdadala talaga kami ng pagkain. Ito oh, tanggapin mo. Fish steak to. Nako, masarap talaga yan dahil bagong pitas ang kalamansi na ginamit ko. May taniman din kasi kami ng kalamansi. Bago kasi mamatay ang asawa ko, marami talaga siyang tanim na napapakinabangan namin ngayon. Kapag kailangan mo magsabi ka lang ha. Bibigyan talaga kita kagad. Hindi na. Sinabi ko nang hindi namin kailangan ng kahit na ano Bakit ba napaka mapang-inis mo? Nananadya ka ba? Hindi naman. Nagmamalasakit lang ako Bakit ka naman nagtataas kagad ng boses? Mahal, sino yung kausap mo? Bakit sumisigaw ka? Wala ito. Yung kapitbahay lang natin makulit. Ay, hi! Ikaw palang asawa ni Adriano. Ako si Manuela. Diyan lang ako nakatira Ay, ang ganda mo pala. Lalo pag malapitan. Salamat. Anong kailangan mo? Ay, wala naman. Nagdala lang ako ng fish steak. Pa-welcome ko na rin sa'yo. Sana magustuhan mo. Fish steak? Oo, masarap ito. Naku, allergic ako dyan. Pasensya na, uwi mo na lang. Ha? Ay, ganon ba? Saan ka hindi allergic para may pagluto kita? Wag na kasi. Hindi namin kailangan ng kahit na ano. Huwag ka nang pupunta ulit dito Mamuhay lang tayo ng walang pakialamanan. Pwede ba yon? Ha? Sige. Pasensya na ha. Sige, uuwi na ako. Pero kapag may kailangan... Wala kaming kakailanganin mula sa'yo! Napapikit pa si Manuela nang biglang isara ng lalaki ang pinto. Napakunot ang noo niya dahil sa kagaspangan ng ugali ng mag-asawa. Nakaramdam siya ng lungkot at nakasimangot na umuwi ng bahay. Naabutan niya na kumakain na ang kanyang anak. O ano Nay? Anong sabi? Bakit dala mo yung ulam? Hindi tinanggap? Oo allergic daw yung babae sa fish steak. Ay naku, huwag mo na kasing abalahin Nay. Baka mainis lang sa inyo yun Ang ganyang mga ugali, ibig sabihin, ayaw nilang hinihingan sila ng tulong. Pabayaan mo na kasi. Ang tigas din naman kasi ng ulo niyo Ikain mo na lang yan, busog ka pa. Bakit kaya ganun yung babae? Oh, ano na naman ang napansin nyo? Nako hindi ko na naman makakatulog niyan. Paputla talaga yung balat niya Ang labi niya tuyot at nagbibitak. Ang mata niya, nangingitim ang gilid parang walang tulog. Tapos ang pinagtatakan ko, ang kakaiba niyang amoy. Ito na naman tayo sa kakayahan ng ilong nyo. Ay nako talaga Kasi naman anak, ang amoy niya parang buhay na nabubulok na. Ano kaya ang sakit niya? Parang may nabubulok sa loob niya Kawawa naman. Hindi kaya yung ilo mo yung kailangan natin ipa-check up? Baka ikaw na talaga may sakit Ipatapis kaya natin yung nunal mo sa ilong. Hay, tigilan mo talaga ako Lawrence. Gagamitin ko ang nunal na ito sa pang-amoy kung may kalokohan kang ginagawa. Kaya huwag kang magpapahuli talaga. Nabaling na nga sa akin. Dapat na talaga yung ipatanggal Kinagabihan, nagising si Manuela dahil nakarinig siya ng mga daing na parabang nahihirapan sa sakit. Pinakinggan niyang mabuti kung saan ito nanggagaling. Nang malaman niyang nagbumula ito sa kapitbahay nila, ay kaagad siyang bumangon at palihim na sumilip sa bintana.
Nakita niya si Adriano na papasok sa bahay habang dala ang isang malaking bayong. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita niyang may likidong tumutulo sa bayong. Pagpasok ng lalaki sa loob ng bahay, ay kaagad niyang isinara ang pinto. Dahil sa kuryosidad ni Manuela, lumabas siya ng bahay at maingat na lumapit sa bahay ng mag-asawa. Naghanap siya ng butas na pwedeng pagsilipan para makita niya ang nangyayari sa loob. Nang makakita ng butas sa kusina, sumilip siya doon. Pinanood niya ang mag-asawa para malaman kung ano ang ginagawa ng mga ito. Nakita niyang inilipag ni Adriano ang dala sa ibabaw ng mesa. Kumuha siya ng planggana at inilagay doon ang laman ng bayong. Sariwang karne ang inilabas ng lalaki mula sa bayong. Nakita pa ni Manuela ang asawa ni Adriano na nakaupo sa sulok ng kusina at hawak ng dalawang kamay ang tiyan na parabang namimilipit sa gutom ang babae. Mahal, halika na. May dala akong pagkain mo. Pagkain? Oo, mahal. Halika na. Alam kong kanina ka pagutom. Dinalang kita na masarap na pagkain. Bagong katay ito. At saka, tingnan mo, may atay pa. Mainit-init pa, mahal. Pagkain? Gusto ko yan. Kanina pa ako gutom na gutom. Nakakainis ka eh. Umalis ka nang hindi nagsasabi sa akin. Tapos, inilak mo pa yung pinto kaya hindi ako makalabas. Pasensya ka na, mahal. Hindi ka pwedeng lumabas dahil baka kung saan-saan ka na naman magpunta. Bagong lipat lang tayo sa lugar na ito. Maliligaw ka. Mahihirapan akong hanapin ka. Nanlaki mga mata ni Manuela nang makita kung papaano nilantakan ng asawa ni Adriano ang sariwang karne. Sarap na sarap ito sa pagkain. Gumuguhit pa ang sariwang dugo mula sa bibig pababa sa dibdib. Ganon din ang kanyang braso. Hindi na masikmura ni Manuela ang nakikita. Aalis na sana siya nang biglang magsisigaw ang babae at pinaghahagis ang kinakain. Muling napasilip sa butas si Manuela para tingnan kung ano ang nangyayari. Ayoko na nito, Adriano. Bakit mo ba ako pinapakain mga walang kwentang pagkain? Sawang-sawa na ako sa ganito. Ayaw tanggapin ang sikmura ko ito eh. Hindi itong totoong pagkain. Gusto ko yung totoong pagkain, yung mabubusog ako. Hindi ganito. Pahingi ako ng pagkain, bigyan mo ako. Pagtiyagaan mo muna ito, mahal. Hayaan mo, makakahanap din ako ng pagkain magugustuhan mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon pa, ha? Hindi, palabasin mo ako. Ako maghanap ng pagkain ko. Gusto ko lumabas. Hindi pwede. Delikado sa labas. Halika na dito, kumain ka pa. Ayoko dyan. Gusto ko ng totoong pagkain. Halos manginig na ang katawan ni Manuela dahil sa nakikita. Lalong nanlaki ang mga mata niya nang makitang iginapos ni Adriano ang asawa sa isang bangko dahil sa pagwawala nito. Pagkatapos ay sapilitang pinakain ng babae ng sariwang karne. Maduwal-duwal na ang babae sa ginagawa ng asawa niya pero pilit pa rin siyang pinapakain. Mabilis at maingat na umalis si Manuela. Umuwi siya ng bahay ng nanginginig ang katawan. Dumiretso siya sa kusina at uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili. Maya-maya ay nagising naman ang kanyang anak at nakitang siyang aligaga. Nay, bakit gising ka? Anong nangyayari sa'yo? Nanginginig ang kamay mo ah. Anak! Ano po yun? Anong nangyayari sa'yo? Yung kapitbahay natin. Ay, naku naman na yo. Pabayaan mo na nga sila, pwede? Hindi. Kailangan tulungan ng babaeng yun. Nangangailangan siya ng tulong. Kaya ganoon ang itsura niya na parang may sakit. Kasi hindi tama ang pagtrato sa kanya ng asawa. Galing ako doon kasi narinig ko ang ingay ng babae. Umiiyak siya na parang nahihirapan. Nakita ko si Adriano. Pilit niyang pinapakain ng sariwang karne yung asawa niya. Umiiyak na at nagwawala si Chelsea. Kasi humihingi ng totoong pagkain pero hindi binibigyan ni Adriano. Nay, kung ano man ang nakita nyo, huwag ka nang makialam. Delikado yan eh. Baka mamaya pag-initan ka at kung anong gawin sa'yo. Anong gagawin ko, Lawrence? Hayaan ko na lang ang babae na bihag ng asawa niya at sapilitang pakainin ng hilaw na karne.
ginagawa niyang cannibal ang asawa niya, Lawrence? Dahil sa mga sinabi ni Manuela, sumilip sa bintana si Lawrence para tingnan kung ano ang nangyayari sa kabilang bahay. Pero nakita niyang tahimik na doon at patay na ang ilaw. Nay, mukha namang okay sila oh. Tingnan mo, patay ang ilaw. Ibig sabihin, tulog sila. Baka kasi naalimpungatan ka lang dahil sa panaginip mong yan. Kung ano-ano naiisip mo sa kapitbahay natin kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng kapitbahay sa tagal ng panahon eh. Hindi na kasi pinatirhan ng bahay na yan mula na mag-abroad ang may-ari. Kailangan mo sanayin ang sarili mo na may ibang tao ka nang nakikita dito sa malapit. At please, Nay, huwag mo silang pag-isipan na masama, okay? Ay nako, Lawrence. Sige, palalagpasin ko ito ngayon. Pero sa susunod, kakalad ka rin kita at ipapakita ko sa iyo ang nakita ko. Nako naman dadamay pa ako sa hallucination eh. Sige na nga, Nay, iihilang ako sandali. Itulog niyo na po yan ha. Huwag kayong magpupuyat, nakaka-apekto talaga sa pag-iisip yan. Maggala-gala ka po. Punta ka dun sa mga amiga mo nang may makausap kang ibang tao. Huwag mo palaging pinagdidiskitan yung kapitbahay natin. At saka, Nay, huwag mo na ikwento sa iba yung sinabi niyo sa akin ha. Nako, talaga magkakaproblema tayo kapag kumalat ang chismis na yan. Hay, hindi ako chismosa ha. Ikaw nga lang ang sinasabihan ko ng mga nakakalap kong balita sa mga amigas ko eh. Oo na po. Sige na, tulog na ulit, Nay. Gabing-gabi na't nakikiosyoso ka pa sa kapitbahay. Masama yung ginagawa mong yan eh. Kinabukasan, hinintay ni Manuela na umalis si Adriano. Pinaalis na rin niya ang kanyang anak bago isagawa ang kanyang plano. Dahil alam niyang aangal na naman ito. Nagluto siya ng isda na isinigang sa kalamansi at nang makalis na ang lalaki ay sa kanya kinatok ang asawa nito. Ilang segundo rin ang itinagal niya sa labas ng pintuan bago siya pinagbuksan ni Chelsea. Oh, bakit? Anong kailangan mo, Manuela? Nagluto kasi ako ng ulam. Alam mo, sa tingin ko kailangan mo ng sustansya para magkakulay ka. Ang putla kasi ng kutis mo Hindi naman ako kulang sa sustansya. Ganito talagang lahi namin. Ay, ganun ba? Sana all. Pero napansin kong medyo matamlay ka Eto dinalhan kita ng sinigang na isda. Masarap ito. Umigop ka ng sabaw. Masarap ako magluto Matitikman mo ang totoong pagkain. Anong amoy yan? Naamoy mo? Ang bango, di ba? Kalamansi yon. Sinigang kasi ito sa kalamansi. Natural ang asim. Sakto ito sa'yo. Gaganahan kang kumain. Nananadya ka ba? Ako ba talaga yung ginagalit mo? Palagi ka nalang nagpupunta at nangiinis Ha? Nangiinis? Hindi Nag-aalala ako sa'yo Kung ano-ano na lang ang dinadala mo dito Di ba sinabi ko nang marami akong allergies sa kung ano-ano? Bakit ka dala ng pagkain hindi naman pwede sa akin? Nangiinis ka talaga Hindi ko kailangan yan. Isaksak mo yan sa lalamunan mo. Umalis ka na nga dito. Huwag ka nang babalik Hindi ko nga kailangan ng lahat ng galing sa iyo. Napakatigas ng ulo mo. Ano ba kasi ang gusto mo? Sabihin mo sa akin nang mailuto ka. Dati ako nagtrabaho sa karinderya kaya marami akong alam na lutuin na putahe. Sabihin mo lang kahit ano. Wala nga. Umalis ka na. Lumayas ka na. Ayoko na makita pagmumukha mo, layas! Nabigla si Manuela sa inasta ng babae. Tinabig pa nito ang mangkok ng may lamang ulam at sumambulat yon sa kanyang mukha. Hanggang sa kanyang dibdib. Sobrang init ng sabaw kaya namula kaagad ang balat niya. Galit na galit siyang tumingin sa babae. Nanginginig ang kamay niya at gusto niya itong sampalin pero natigilan siya. Nang makitang naging kulay pulang mata ni Chelsea, nakatitig ito ng masama sa kanya at nagtatagi sa mga bagang. Nagtayuan ng mga balahibo niya dahil sa takot. Kaya dali-dali siyang umalis. Patakbo siyang umuwi ng bahay at isinarado ng mabuti ang pinto pati ang mga bintana. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at napaupo na siya sa bangko sa kusina habang pinipigil ang panginginig ng kanyang kamay.
Dahil sa takot niya, hindi na siya lumabas ng bahay hanggang sa umuwi na ang kanyang anak. Nay, bakit saradong-sarado ang bahay? Maaga pa. Isarado mo, anak. Kailangan palagi nakasarado ang pinto at mga bintana. Po? Bakit? Ano po bang nangyayari? Halimaw siya, Lawrence. Halimaw siya. Sino po? Si Chelsea, yung asawa ni Adriano. Yung babaeng kapitbahay natin. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Bakit? Ano bang nangyari dyan? Paso ba yan, Nay? Ang laki niya na. Anong ginawa niya sa'yo? Dinalan ko lang naman siya ng ulam kanina. Kaso nagalit at isinabi niya sa akin ang mainit na sabaw. Sinasabi ko na kasing huwag ka nang lalapit dun eh. Ang tigis naman kasi ng ulo niyo eh. Pero hindi tama yung ginawa niyang yun ha. Nanakit siya. Sandali nga't pupuntahan ko. Wag na, anak. Halimaw nga siya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Kitang-kita ko na namula mga mata niya kanina. Pabayaan mo na. Hindi pwede, Nay. Ano na lang ang gagawin niya kapag wala ako? Sasaktan ka palagi. Pagsasabihan ko lang po siya. Hindi na napigil ni Manuela ang kanyang anak. Sinundan na lang niya ito ng puntahan ng kapitbahay. Malakas sa kinatok ni Lawrence ang pinto at maya-maya ay nagbukas na ang babae. Kayo na naman? Ano bang gusto niyo kasi? Ano bang problema mo rin sa nanay ko? Concern lang siya sa'yo, pero anong ginawa mo? Sinabuhay mo ng mainit na sabaw? Tingnan mo yung tsura ng nanay ko, oh. Namumula ang balat niya. Makulit kasi siya. Sinabi ng tantanan ako, paulit-ulit nagdadala ng kung ano-ano. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Naunahan kasi ako ng galit. Pasensya na. Sandali, bibigyan ko siya ng pamahid. Pagkabot ng pamahid sa kanila, nagkaayos na rin sila. Umuwi na rin ang mag-ina sa kanilang bahay. Nang buksan ni Manuela ang lalagyan ng pampahid na ibinigay ni Chelsea, napatakip ng ilong si Manuela. Pati si Lawrence ay napalayuri ng bahagya dahil hindi nagustuhan ng amoy. Nay, ano ba yan? Expired na yata yan eh. Huwag mo naman gamitin. Ibibili na lang kita ng ointment sa bayan. Itapo mo na yan at baka ma-irritate palalo yung balat nyo. Kaya nga ang sama ng amoy. Parang ganito yung amoy ng langis na naamoy ko nung unang lipat ni Adriano. Ano ba namang klase mag-asawa yan? Ang weird talaga. Hayaan mo na, Nay. Basta umiwas ka na lang ha. Baka mamaya mas malala pa dyan ang gawin nila sa'yo. Oo. Hindi ko na sila lalapitan. Nakakatakot din naman kasi sila. Kakaiba talaga Halimaw talaga siya. Sino ba namang normal na tao ang biglang magpapalit ng kulay ng mata? Ayoko na talaga silang kausapin. Never talaga, anak. Ay nako, salamat naman, Nay. At nasabihan na rin kita. Ilang araw nang hindi pinapansin ni Manuela ang kanilang kapitbahay hanggang sa napansin niyang lumiliwanag na ang paligid kapag gabi dahil malapit na ang kabilugan ng buwan. Kapag ganyang pagkakataon ay nakagawian na ni Manuela ang pagmasdan ng buwan bago matulog. Nasa bakuran siya. Nakaupo sa upuang yari sa kahoy at nagkakape habang nakatingin sa magandang buwan. Maya-maya ay nakarinig siya ng ingay mula sa kanilang kapitbahay. Narinig din yun ni Lawrence kaya napalabas ito ng bahay. Bago pa magsalita ang anak ay sinenyasan niya itong tumahimik at saka inaya na puntahan nila ang kabilang bahay. Naganap ng pwesto ang mag-ina kung saan ay hindi sila kaagad na makikita ng ibang tao na naninilip sa bahay. Pagkatapos ay sabay silang sumilip sa butas ng dingding. Plywood ang ibang parte ng dingding at may butas sa ibang bahagi. Tahimik silang nakasilip at pilit hinahagilap ng paningin kung sino ang gumagawa ng impit na daing. Nakita nila si Chelsea na nasa sulok at namimilipit sa sakit ng tiyan. Nag-aalsahan na ang litid sa kanyang balat. Tumitirik na rin ang mga mata niya at tumutulo ang malapot na laway. Wala si Adriano sa bahay kaya walang kasama ang babae. Kahit hirap na hirap si Chelsea sa nangyayari sa kanya, pilit niyang inaabot ang isang kahon na nasa ibabaw ng mesa. Nahulog ang mga gamit na kanyang nasasagi.
Nahulog na rin ang kahon na kanyang inabot at sumambulat ang mga laman nito sa sahig. Kinuha ng babae ang isang garapon. Binuksan niya yon. Umalingasaw ang mabaho at maantang amoy ng langis. Napatakip ng ilong sina Manuela at Clarence dahil bumabaliktad ang kanilang sikmura sa matinding amoy ng lana. Nakita pa ng mag-ina kung papaanong ipapahid ni Chelsea ang lana sa buo niyang katawan. Habang ginagawa niya yon, ay napapasigaw siya sa sakit. Nang malagyan na niya ng langis ang buong katawan, sinabunutan naman niya ang sarili hanggang sa maging sabog na ang kanyang buhok. Unti-unting tumulis ang kanyang pangil. Tumulis rin ang kanyang mga kuko. Nag-iba na rin ang kulay ng kanyang balat at kumapal saka tumigas. Init na init si Chelsea kaya hinubad na niya ang kanyang saplot. Kagad namang tinakpan ni Manuela ang mata ng anak gamit ang kanyang palad. Mapapasigaw pa sana si Lawrence dahil sa pagkagulat kaya tinakpan agad ni Manuela ang bibig ng anak. Nakarinig ulit sila ng atungal kaya muling sumilip sa loob. Nakita nilang bumuga ang mga sinulid ni Chelsea sa itaas ng bahay. Ilang minuto rin itong ginawa ng babae. At nang kumapal na, saka naging bilog na kagaya ng taguan ng uod na nagiging paru-paro, mabilis na lumundag doon si Chelsea at saka nagtago. Doon palang natahimik ang babae. Nagkatinginan na lang ang mag-ina sa kanilang nasaksihan. Nagpasya na rin silang umuwi at saka pinag-usapan ang kanilang nakita. Sabi ko, di ba? Halimaw siya! Oo nga po. Paano na yan? Anong gagawin natin? Baka manla pa siya, Nay. Delikado tayo dito sa bahay. Bukas, bago ka umuwi galing sa bayan, daanan mo ang Tito Delfin mo. Sabihin mong samahan muna tayo dito at saka magdala siya ng pangontra sa halimaw. Paano ko naman sasabihin kay Tito kung ano halimaw yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Basta, ikwento mo lang. Sa dami ng mga nakasagupan nila ni Papa mo ng aswang, siguradong alam niya yan. Ibig sabihin, Nay, aswang ang babaeng yon? Hindi ko alam, Lawrence. Pero ano pa bang halimaw ang meron sa mundo? Di ba aswang lang? Saka kumakain siya ng sariwang karne. Sandali nga. Nung nakita ko siyang nagwawala at naghahanap ng sinasabi niyang totoong pagkain, ibig sabihin, hindi yon pagkain na kagaya na kinakain natin. Hindi kaya tao ang gusto niya? Hindi ko rin masabi, Nay, pero baka nga. Delikado na talaga tayo dito. Umalis na kaya tayo. Doon muna tayo kila Tito. Hindi pwede Gusto mong nakawin ng mga pananim natin? Malapit na nating anihin lahat yon. Tapos ipapanakaw mo lang. Basta, daanan mo ang tito mo, ha? Kailangan maitaboy ang mag-asawang yan. Hindi sila pwede dito. Isumbong na lang kaya natin sa barangay. Sa anong dahilan? Hindi naman yan mapapaalis ng ganun-ganun lang. Lalabas na maninira lang tayo. Hindi nila pwedeng pasukin ang bahay ng ganun na lang. Ay, ano ba yan? Nagkaroon ka nga ng kapitbahay. Halimaw naman. Mas okay na yung walang kapitbahay na malapit eh. At least safe tayo eh. Kinabukasan, sinabayan ni Manuela ng alis ang kanyang anak. Plano niyang pagkatapos pasyalan ng kanilang pananim ay dadaanan niya ang kaibigang si Maylene para humingi ng tuta sa bagong panganak nitong aso. Hapon na nang umuwi siya. Pagka-uwi ay itinali niya ang tuta sa may pintuan ng kanilang bahay. Habang nagluluto ng hapunan ay walang tigil sa pagtahol ang tuta. Kahit binigyan na niya ito ng pagkain at inumin ay hindi pa rin tumitigil sa pagtahol. Wala namang tao sa labas kaya nagtataka siya kung sino ang tinatahulan ng aso. Hindi tumapakali at habang tumatahol ay nakatingin sa bahay ng mag-asawa nilang kapitbahay. Doon niya lang nalaman na tama ang pagkuha niya sa aso dahil magiging bantay din nila ito kung sakaling may panganib. Lumalalim na ang gabi at nakakaramdam na siya ng kaba dahil wala pang kanyang anak. Maya-maya ay tumahol na naman ang tuta. Napasilip na siya sa bintanang nakaawang lang ng bahagya. Nakita niyang dumating si Adriano. May bitbit na naman itong bayong. Alam na niya kung ano ang laman nun.
Ilang sandali pa ay narinig niya ang pag-atungal ng aswang. Kasunod noon ng mga kakaibang ingay sa loob ng bahay. Natatakot siya pero may nagtutulak sa kanya na alamin kung ano ang nangyayari doon. Dahan-dahan siyang lumabas at muling pumunta sa butas ng dingding ng kapitbahay. Sumilip siya doon. Nakita niyang abala si Adriano sa pagpapakain ng sariwang karne sa aswang nitong asawa. Pinakinggan niya ang mga pag-uusap nila. Aba mahal, gumawa ka na pala ng sapot. Nakakalimutan ko nga pala na magkakabilugan na ng buwan. Nasa loob ka na pala ng kukun mo. Hindi na kita gaanong iistorbohin para sumarap ang tulog mo. Malagi kitang dadala ng sariwang pagkain. Galing ako sa Katayan eh. Tingnan mo, mga sariwa uli ang dala ko para sa'yo. Kumain ka lang ha at magpalakas ka. Nakauwi ka na pala. Pwede bang bukas bago ka umalis, magsindi ka ng mga itim na kandila, saka panatilihin mong bukas sa mga garapon ng lana? Oo, sige. Ako lang bahala doon. Matulog ka lang ng mahimbing. Aba, mukhang magaganda mga sinulit mo ngayon ah. Malalaki ang hibla at saka matitibay. Maganda itong materialis mo ngayon. Magandang klase ang magagawa nating tela mula dito. Gumawa ka pa na maraming ganito ha. Alam mo bang marami tayong bayan ngayon na naghahanap ng tela na gawa sa sinulid mo. Kapag nagtuloy-tuloy itong negosyo natin, mahal, makakapundar na tayo ng bahay. Hindi na tayo mangungupahan sa kung saan-saang liblib na lugar para lang itago ka. Kapag may bahay na tayo, hindi ka na mahihirapang makisama sa ibang tao. Oo, maglalabas ako ng maraming sinulid para marami kang magawang tela. Mas matibay sana ang magagawa ko kung totoong pagkain ang dadalhin mo sa akin eh. Mahal, napag-usapan na natin ang tungkol dyan, hindi ba? Kahit anong mangyari, hindi kita patitikimin ng tao. Dadalang kita ng iba't ibang hayo para matikman mo't makahanap ka ng pinakagusto mong pagkain. Tapos, mag-aalaga tayo ng marami nun. Tingnan mo mahal oh, ang dala ko ngayon na karne mula sa tupa. Tikman mo, masarap to. Iba pa rin ang sarap ng karne ng tao, Adriano. Mas lumalakas ako kapag kumakain ng ganon. Iba ang dugo nila. Kaya kong gumawa ng pulang sinulid. Huwag mo nang alalahanin ng sinulid na may kulay. Ayos na ang puti. Napatakip ng bibig si Manuela nang marinig ang usapan ng mag-asawa. Napatras siya ng paa at natapakan ng tuyong sanga. Gumawa yun ng ingay kaya nakita niyang napatingin sa kanyang kinaroroonan si Adriano. Nagtapat ang kanilang paningin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Mula sa kalmado at maamo nitong mukha ay biglang sumeryoso at matalim kong tumingin. Kitang-kita ang nakakakilabot niyang mga tingin at natila ba hindi bubuhay ng tao. Nagsimulang manginig sa takot si Manuela. Nangatog ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahang umaalis. Nang makakbang siya paatras at bahagyang makalayo sa bahay na yon, ay kumaripas na siya ng takbo. Dumaan siya sa likod bahay nila para makaikot papunta sa pintuan ng kusina na hindi maabot ng tanaw ng lalaki kahit pa dumungo ito sa bintana. Dali-dali siyang pumasok sa kanilang kusina habang ang alaga niyang aso ay walang humpay sa kakatahol. Pagkapasok sa loob, ay kaagad niyang isinarado ang pinto at muling tiningnan kung maayos na nakasara ang lahat ng bintana at ang pintuan sa harap. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Lumapit pa siya sa bintana at sinilip sa siwang ang kanilang kapitbahay. Kitang-kita niyang nakadungaw ito sa bintana at hinahagilap ng tingin kung sino ang taong nakita nito sa butas. Galit na galit ang itsura ng mukha ni Adriano kaya lalong kumabog sa kaba at takot ang dibdib ni Manuela. Napaupo na lang siya sa upuan sa sala at pinakalma ang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig na niya ang boses ng anak na tumatawag sa labas ng pinto. Lawrence, anak, mabutit dumating na kayo. Kuya Delphine, mabutit sumama ka. Ano nangyari sa'yo, Nay? Bakit putlang-putla ka? Sa loob na tayo mag-usap, dalian nyo.
Bakit ka natataranta? Saka bakit nanginginig ang kamay mo, Manuela? Kuya, sino ba naman ang hindi matatakot kung may kapitbahay kang aswang? Aswang? Sigurado na ba kayong aswang talaga sila? Sigurado ako. Kanina, sumilip uli ako sa butas. Dinig na dinig ko ang usapan nila mag-asawa. Kumakain talaga ng tao ang babaeng yun, kuya. Aswang siya! Aswang! Ay, sa panahon ngayon, nagtatago na mga aswang na hindi kayang kontrolin ang kakayahan nila. Ang iba naman kaya nang maksalamuha sa mga tao kasi sumusunod na sila sa modernong buhay. At saka, hindi na sila nanginginain ng mga tao dahil natatakot na rin sila. Ang gusto na lang nila mamuhay ng tahimik. Siguro naman ay hindi sila gagawa ng hindi maganda. Palaging nag-uuwi ng karne si Adriano. Paano mo naman malalaman na hindi tao yon? Saka isa pa, hihintayin pa ba natin na makapambiktima sila dito? Aba, nakakatakot kaya. Kuya, gumawa ka ng paraan para mapaalis yan dito. Hindi ba marami kang alam na pantaboy sa mga aswang? Ano bang klase ng aswang sila? Hindi ko alam Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Wala sila sa mga uri ng aswang na ikinukwento mo noong mga bata pa tayo. Talaga? Mukhang maganda ito Kailangan ko malaman kung anong aswang sila para may bago akong tuklas. Naikwento na sa akin ni Lawrence kung anong nakita niya. Kaya iniisip ko kung anong aswang niyang kapitbahay ninyo. Ay nako kuya, huwag mo nang isipin kung anong aswang siya. Ang isipin mo kung paano sila mapapalis dito sa lugar namin. Ay sige, pero bago yon, kumain muna tayo. Hindi ako makakapag-isip kapag gutom ako. Kayo na lang dalawa kumain. Wala akong gana. Oh, bakit na naman po, Nay? Aba, sino ba naman ang makakakain kung nakakita ka ng halimaw na kumakain ng sariwang karne na dumudugo-dugo pa? Bakit kasi pabalik-balik ka pa doon para sumilip Ikaw rin naman kasi, Nay Ang tigas ng ulo niyo masanay ka na sa nanay mo, Lawrence. Bata pa lang kami, talagang matigas na ang ulo niyan. Kaya kami lagi napapahamak kay tatay kasi kapag may kakaiba sa kanya, pinupuntahan. Tapos malalaman namin na aswang pala. Hanggang ngayon, Manuela, dala-dala mo pa rin ang ugali mong yan Paano ka lulubayan ng mga aswang kung ikaw palaging nangingialam? Ilang beses ko na nga pong sinasabihan niyang si nanay, Tito. Ayaw po makinig. Ay sige, pagtulungan niyo akong dalawa. Baka ipasok ko kayo sa loob ng kaldero Habang kumakain sila, nakarinig sila ng mga atungal mula sa kapitbahay. Nagkatinginan sila at nakiramdam. Tahimik lang silang nakikinig at ang mga mata lang ang ginagamit nila sa pagsisenyasan. Ang mga atungal ay lalong lumalakas, dahilan para umalulong na naman ang alaga nilang tuta. Dahil nakikisabay ito sa aswang, lalo silang kinikilabutan. Nang matapos kumain ng tiyuhin, lumabas sila ng bahay at nagsunog ng goma na dala nila. Nakisama naman sa kanila ang hangin dahil papunta ito sa kapitbahay. Tinatangay ng hangin ang usok ng gomang sinusunog papunta sa kanilang bahay. Lalong umatungal ang aswang at nasundan pa ng mga kalabog sa loob ng bahay. Hinayaan lang nilang nag-aapoy ang goma buong gabi. Kinabukasan, nang magising si Manuela, nakita niyang wala ng apoy ang sinusunog na goma at hindi ito natupok ng buo. Nagkalat din ang mga ginamit nila para bang may galit na gumawa. Bago niya ito linisin, inasikaso muna niyang pakainin ng aso. Dahil sa pangungulit ng kanyang alaga, bigla itong nakawala at dire-diretsyong tumakbo sa kapitbahay. Sakto bumukas ang pinto dahil palabas ng bahay si Adriano para magtapon ng basura. Pagtalikod ng lalaki ay saka naman pumasok ang tuta kaya hindi nito napansin. Hindi malaman ni Manuela ang gagawin pero naglakas loob siya na pumunta sa kapitbahay. Adriano. Bakit? May kailangan ka? Ano kasi, pasensya na sa abala ha. Kaya lang kasi yung alaga kong tutay nakawala. Diretsong pumasok sa loob ng bahay nyo. Baka makagat ang asawa mo wala pa naman bakuna yung para sa rabies. Pwede ba akong pumasok para kunin si Chuchu? Tuta, tulog pa ang asawa ko
Sandali lang Ako nang kukuha. Sigurado ko bang pumasok sa loob? Oo, kitang-kita ko. Sinundan ko nga eh. Malikot kasi yun, baka makasira din ng mga gamit. Pasensya ka na talaga ha. Sige, hintayin mo na lang ako dyan sa labas. Sige, salamat. Nang pumasok ng bahay si Adriano, sinisipat ni Manuela ang loob para hagilapin ng tingin ang kanyang tuta. Pero mabilis ang kamay ni Adriano kaya naisara niya kaagad ang pinto. Maya-maya ay ipinidid na lang ni Adriano ang pinto para kausapin siya. Manuela, baka nagkamali ka lang. Walang tuta na pumasok dito. Wala kasi ako nakita sa loob ng bahay Ano? Hindi pwede. Kitang-kita ko na pumasok dyan. Baka nagtatago lang sa sulok. Papasukin mo ako nang maghahanap kay Chucho. Wala ngang aso dito. Kung meron man, tsak palalabasin agad ang asawa ko dahil allergic siya sa balahibo ng hayop. Imposible. Papasukin mo ako. Ako na maghahanap. Hiniram ko lang yun kay Maylin Magagalit sa akin ang kaibigan ko. Kailangan kong kunin yon. Wala nga! Bakit ba ang kulit mo? Kung nandito siya, sana ibinigay ko na kagad sa'yo. Diyan ka na nga! Nagpumilit si Manuela na pumasok dahil sa takot niyang baka lapain ng aswang na asawa ni Adriano ang alaga niyang tuta. Nakikipagtagisan siya ng lakas sa lalaki para mabuksan ang pinto. Hanggang sa maitulak niya ito. Nang mabuksan niya ng malaki ang pinto, saka siya pumasok sa loob ng bahay at tinagilap ng tingin ng aso sa kabuuan ng lugar. Maya-maya ay bigla na lang siyang nagulat nang marinig ang pagsara ng pinto at ang paglakpa nito. Napalingon siya at nakita niya ang nakakatakot na itsura ng mukha ni Adriano. Wala nang emosyon ang kanyang mukha at ang mata ay tila wala nang nakikilala. Anong ginagawa mo? Bakit mo inilak ang pinto? Palagi kong isinasara ang pinto dahil ayaw ng asawa ko sa liwanag ng araw. Ano? Bakit? Kailangan niya nga ng sikat ng araw para lumakas ang mahina niyang katawan Hindi ka na dapat nakikialam sa buhay namin mag-asawa. Sige, hanapin mo na ang aso mo. Libutin mo ang buong bahay hanggang sa makita mo. Aalis din ako kaagad kapag nakita ko na siya. Kung makikita mo, makakalis ka. Pero kung hindi, hindi ka na rin makakalabas dito. Ha? Anong sinasabi mo? Sige na, simulan mo nang maghanap. Hindi na umimik si Manuela. Nilibot na lang niya ng tingin ang buong bahay. Halos hindi siya makahinga dahil sa kakaibang amoy. Naghahalo ang amoy ng malansang dugo at maantang lana na nakakulob sa buong bahay. Tinawag niya ng paulit-ulit ang kanyang aso pero walang taholo kahit ingay ang tuta. Sobrang nagtataka siya kung paanong mabilis na nawala ang aso. Hanggang sa maisipan niyang baka kinain na rin ito ni Chelsea. Napatigil siya sa pagkilos nang biglang may malaglag na malaking buto mula sa itaas. Dahan-dahan siyang tumingala. Harapan niyang nakita ang malaking kukun na gawa sa sapot ni Chelsea. Gumagalaw-galaw pa ang nasa loob nito. Saka pa lang niya narinig ang mga butong nagtutunugan dahil sa pagnguya. Naiusal niya ang mahinang pagtawag sa kanyang aso. Kasunod nito ang mga naglalaglagan pang mga buto sa sahig. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makitang unti-unting bumubukas ang bukana ng kukun. Una niyang nakita ang mapupulang mata na sumilip kasunod ng malaki at nakakatakot na ngiti. May matutulis itong mga ngipin at 4 na mahahabang pangil. Sisigaw na sana siya ng tulong nang biglang takpan ni Adriano ang kanyang bibig gamit ang palad. Kasabay noon ng mahina nitong pagbulong sa kanyang tenga. Kung hindi ka sana nagpumilit na pumasok, wala kang masasaksihan na kung ano. Kung hindi ka rin sana palaging sumisilip sa butas, hindi ka sana mapapahamak ng ganito. Kung hinayaan mo lang sana ang mga naririnig mong ingay at hindi ka sana pakialamera, hindi ka ngayon mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ngayon, sa tingin mo ba, makakalabas ka pa ng buhay? Nakita mo ba ang mga butong yan, ha? Chucho!
Tama ka. Siya nga yan. Ngayon, nasa loob na siya ng tiyan ng asawa kong aswang na 80. Iniligtas na nga kita para hindi ka sumunod sa kanya. Pero napakatigas ng ulo mo. Kaya ngayon, ikaw na ang ibibigay ko sa asawa ko. Sakto kasi matagal na siyang naghahanap ng tao Pabor sa akin kasi kapag kinain ka niya, makakagawa siya ng napakaganda at napakatibay na hibulang magagamit ko sa paggagawa ng tela. Bitiwan mo ako. Uuwi na ako. Hindi ako magsasalita. Hindi ako makikialam. Wala akong pagsasabihan. Pakawalan mo lang ako. Ngayon pa? Hindi na. Wala akong tiwala sa mga taong kagaya mo. Katulad ka rin ng iba Nangakong hindi magsasalita pero pagkatapos kong pakawalan gumagawa ng hakbang para kami patayin. Sobrang dala na ako sa mga kagaya mo. Ang dapat sa'yo, panlaman ng tiyan ng asawa ko. Ibigay mo na siya sa akin, mahal ko. Naglalaway na ako sa karne ng tao. Gusto ko makatikim ulit. Ilang taon na ako nagtitiis sa mga hayop. Gusto ko siya. Ibigay mo na siya sa akin. Pakiusap. Huwag, pakiusap. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong patayin. Ako na lang ang natitira sa anak ko. Wala na rin ang asawa ko. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, isusunod na lang namin siya para wala ka ng alalahanin pagkatapos mong mamatay. Hindi ka na magbumulto kasi magkikita rin naman kayo ha? Sige, mahal ko. Ibibigay ko na sa iyo ang isang ito. Kainin mo na. Gusto ko yan. Akin na, mahal. Akin na siya. Nanlalaki ang mga mata ni Manuela habang titig na titig sa nakakatakot na itsura ni Chelsea habang nakasilip ito sa butas ng kukun. Hindi siya makasigaw dahil mahigpit na tinakpan ni Adriano ang kanyang bibig. Nagpupumiglas siya pero malakas ang lalaki. Pinilit niyang kumawala. Ginawa niya ang lahat para makatakas. Kinagat niya ang kamay ni Adriano dahilan para bagya siyang mabitiwan. Pero bago siya makasigaw, ay dumaing na siya sa sakit nang sikmuraan siya ng lalaki. Namilipit siya at napaluhod sa sahig. Kasunod nito ang biglang pagpulupot ng hibla sa kanyang katawan. Muli niyang tiningnan si Chelsea. Abala ito sa pagbuga ng kanyang sinulid. Napakalaki ng ngiti nito at halos lumawa rin ang mga mata dahil sa katuwaan. Hindi na makagalaw si Manuela dahil napupuluputan na siya ng sinulid ni Chelsea. Kasunod noon ay bigla siyang nawala ng malay matapos siyang maramdaman ang malakas na paghampas sa kanyang ulo. Ilang oras din ang lumipas na magkamalay siya dahil naririnig niya ang ingay sa labas. Tito, wala pa rin si nanay. Saan kayo nagpunta yun? Hindi yung basta-basta umaalis nang di nagsasabi. Paggising natin, wala na siya. Saan kaya siya nagpunta? Anong oras na Pumunta ka muna sa mga kaibigan niya at ipagtanong-tanong mo. Baka tumatambay lang doon. Puntahan mo rin sa taliman, baka nandoon lang. Opo, sige po. Pinilit ni Manuela na sumigaw pero may tip ang kanyang bibig. Hindi rin siya makagalaw dahil hanggang liig ang nabalutan ng sinulid. Iginala niya ang paningin sa buong bahay. Hindi na niya nakita si Adriano. Sila na lang ni Chelsea ang naroon. Pero tahimik na natutulog ang babae sa loob ng kanyang kukun. Nakita niya ang nakalawit na sinulid mula sa lagusan ng kukun. Sinundan niya yon ng tingin at nalamang nakakonekta sa kanya ang dulo ng sinulid. Pinilit niyang gumulong sa sahig. Binangga-bangga niya ang mga kasangkapan sa loob ng bahay para makagawa siya ng ingay. Pinilit niyang ilaglag ang mga babasaging gamit. Sinubukan din niyang umungol ng malakas para marinig siya sa labas. Pero dahil sa ingay ng kanyang ginagawa, nagising ang aswang. Hinigit nito ang sinulid at marahas siyang hinila. Sa isang iglap ay biglang nasa tabi na siya ng kukun. Naramdaman niya ang matutulis na kuko ng halimaw na bumabaon sa kanyang leeg. Natutulog ako pero iniistorbo mo ako. Mamaya pa kita kakainin kaya maghintay ka. Niluluto pa kita
gamit ang sinulit ko. Kapag malambot na ang katawan mo, saka kita lalapain. Nararamdaman mo ba na umiinit ang sinulid na nakapulupot sa'yo? Dahil yan sa niluluto kita. Mamayang gabi, gagawin kitang hapunan. Sa ngayon, tumahimik ka muna. Naintindihan mo ba? Hindi kita maintindihan. May tape ang bibig mo. Kaya walang saysay ang pagsasalita mo. Itinulak siya ng aswang dahilan para bumulagta siya sa sahig. Muli siyang nag-ingay dahil iniisip niyang baka huling sandali na lang niya. Kailangan niyang makuha ang atensyon ng kanyang kapatid. Hindi naman siya nabigo dahil matapos ang ilang sandali, nakita niyang sumilip si Delphine sa butas ng dingding kung saan siya sumisilip dati. Nagulat pa siya nang tumawa ang aswang kaya napatingin siya dito. Maganda ito. Mukhang mabubusog ako ng husto. Sige, gagawin kitang pain sa kanila. Kapag nakapasok na sila dito, magiging pagkain ko na rin sila. Nabigla siya nang iangat siya ni Chelsea. Gamit ang sinulid nito ay ibinitin siya sa bubong. Nakatapat siya sa pintuan. Kaya sa oras na may pumasok ay tiyak na siya ang unang makikita. Tinanggal din ng aswang ang tapal sa kanyang bibig. Sige, pinapayagan na kitang magsisigaw. Tawagin mo sila. Dalhin mo sila dito. Mas marami, mas masaya, mas mabubusog ako. Walang iya ka. Hindi mo mabibiktima ang anak at kapatid ko. Hindi ko sila hahayaang makapasok dito. Talaga ba? Tinawag mo na nga sila eh. Sigurado akong papasok sila dito. Makakaganti rin ako sa lalaking yun dahil sa pagsunog niya ng goma kagabi. Mahirapan akong huminga dahil doon. Kaya sa oras na pumasok siya dito, uunahin ko na siyang kainin. Kahit hindi ko pa siya naibabalot sa aking kukun. Hindi pwede. Hindi ka magtatagumpay. Sige, sigaw pa. Dahil sa kagustuhan ni Chelsea na magingay siya, hindi niya ito pinagbigyan. Tumahimik siya pero naging dahilan naman yun ng pagkainis ng aswang. Nakita niya ang sinulid nito na humaba at pinuluputan ng kahoy na pantukod sa bintana. Inatak niya ang kahoy at gamit ng kanyang sinulid ay nagawa ng aswang na hagupitin si Manuela. Paulit-ulit na pinaghahampas ng kahoy si Manuela pero dahil ayaw niyang sumigaw at dumaing, pinilit niyang hindi magingay. Lalong nainis si Chelsea kaya sunod naman itong kinuha ay ang kutsilyo sa kusina. Nanlaki na ang mga mata ni Manuela nang makitang nakatutok na sa kanya ang patalim. Tumawa naman ang malakas ang aswang at walang pag-aalinlangan na itinarak ang kutsilyo sa hita ni Manuela. Napasigaw siya sa sakit na makailang ulit siyang undayan ng saksak. Maya-maya ay narinig na niya ang malakas na katok sa pintuan. Sumisigaw na rin ang kapatid niyang si Delphine dahil tinatawag siya. Dahil sa pag-aalala, hindi siya sumasagot sa kapatid. Umiiyak siya ng tahimik habang binabangga ni Delphine ang pinto para mabuksan. Bakit hindi ka sumisigaw ng tulong? Pagkakataon mo na. Tumahimik ka! Yan! Ganyan! Sige, isang saksak sa kabilang hita. Aray! Walang hiya ka talaga! Matagal na akong walang hiya sa paningin ng mga tao. Bakit naman ako magpapakabait? Sayang, tumatagas ang dugo mo. Nakakainis. Di bale, ilang oras na lang naman, kakainin na kita. Uunahin ko lang yung isang yan. Hindi mo siya mabibiktima! Alaga ba? Tingnan natin. Manuela! Manuela! Nandiyan ka ba? Sumagot ka! Tinatanong ka oh. Bakit hindi ka sumasagot, babae? Tumahimik ka, halimaw! Sige, sigaw pa. Anong ginagawa nila sa'yo? Manuela! Sumagot ka! Hintayin mo ako! Nandyan na ako! Wag, kuya! Huwag kang papasok dito! Lalapain ka ng aswang na to! Hindi mo siya kakayanin! Hindi! Marami na akong napatay na aswang kasama ni Papa. Kahit ano pa yan, hindi siya uubra sa akin. Aba, matapang. Gusto ko mga lalaking ganyan. Papapasukin na kita ng kusa.
Humaba uli ang sinulid ni Chelsea at dumako sa pinto. Binuksan niya yon at tumambad si Delphine na nakakwinta sa mga tinalupang bawang. Pagkabukas ng pinto ay nagsaboy agad ito ng tubig na may katas ng kalamansi. Binasaan niya ng todo ang kuko na pinagtataguan ng aswang na walumpat. Umatungal ang aswang dahil sa galit. Wala itong nagawa kundi ang lumabas sa kukon. Napakalambot ng katawan ni Chelsea. Para siyang walang buto, parang uod na gumagapang sa sahig. Wala siyang saplot at nababalutan ng malapot na likidong may mabahong amoy ang buo niyang katawan. Walang iya ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin. Hindi ako nagkamali. Isa kang aswang na walumpat. Ikinukwento lang ni Papa sa akin ang kagaya mong halimaw dahil nakasagupa siya noon at hindi niya ako kasama. Hindi ko siya pinaniwalaan dahil anong klaseng aswang ba nagtatago sa loob ng sinulid ng gagamba na parang uod na takot sa kalaban. Pero ang sabi ni Papa, napakalakas daw ng mga katulad niyo kumpara sa ibang aswang. Paano nangyari yon? Para kang walang buto hindi ka nga makatayo. Wag kuya, wag mo siyang malitin. Hindi siya kasing hina kagaya ng inaakala mo. Oh, Manuela, nasa kukong ka rin. Ano yan? Ginagawa kang aswang? Pambihira naman, no? Bakit ka nandito? Huwag ka na nga maraming daldal. Igapos mo siya. Saka mo ako pakawalan dito. O sige, pero makakalaban pa ba siya? Di nga siya makatayo Huwag matigas ang ulo mo, kuya. Kumilos ka na kagad bago ka pa maunahan. Minamaliit mo ko dahil hindi pa buong katawang ko. Humanda ka kapag nakuha ko ng tunay kong anyo. O edi, sinabi mo ngang mahina ka ngayon Kuya, umiwas ka. Magbubugas siya ng sinulid. Dahil sa sinabi ni Manuela, naiwas si Delphine sa sinulid ni Chelsea. Napatawa uli ang lalaki. Kinuha niya ang mga sinulid at saka lumapit sa aswang. Buga ka ng buga na sinulid, pwes. Ito ang gagamitin kong panali sa'yo. Kung kaya mo, sige. Lapit. Aba, hinahamon mo ako Sandali ka nga. Bubusalan ko yung bibig mo. Pero bago yon, papaliguan muna kita ng dala kong kalamansi juice. Umatungal ang aswang dahil sa sakit na nararamdaman niya. Lalong namula mga mata nito sa galit. Nagbuga ng mga sinulid ng aswang at pinuntirya si Delphine. Pero mabilis na nakakaiwas ang lalaki. Maya-maya ay napagod ang aswang at nang makita ni Delphine na humihingal ito, kinuha na niya ang pagkakataong yon para malapitan ng halimaw. Igagapos na sana niya ito gamit ang sariling sinulid, pero nang hawakan niya ang katawan ng aswang ay napaso siya sa malapot at malagkit na likido. Bigla siyang binugahan ng aswang ng likido at tinamaan siya sa braso. Napatras si Delphine dahil sa nagkahalong gulat at sakit na nararamdaman. Nalapnos ang balat niya dahil sa likidong yon. Dali-daling naghanap ng tubig si Delphine at hinugasan ng kanyang braso. Anong klaseng lawa yan? Halimaw ka talaga! Kuya, ayos ka lang ba? Oo, malayo ito sa bituka. Sa paa mo, nagbuga na naman siya ng sinulid. Umiwas ka, dali! Ano? Huli na nang makaiwas ang lalaki. Natalian siya ng sinulid sa kanang paa. Mara siyang hinatak ng aswang at pinalipad ng paikot-ikot. Hilong-hilo na si Delphine nang magpasya ang aswang na pakawalan siya. Bumagsak siya sa mga upuang yari sa kawayan na nasa sala. Ininda niya ang kanang binti ng tumayo dahil nabali ang buto. Muling nagpakawala ng sinulid ng aswang para ikulong siya sa loob ng sapot, pero pinilit ni Delphine na makaiwas, kaya ang tinamaan lang ay ang kanyang binti na napilay. Pero nakatulong pa yon para makalakad siya na maayos dahil nabalutan ng sinulid. Galit na galit ang aswang, kaya kung saan-saan na ito nagbubuga ng sinulid. Dahil wala ng panlaban si Delphine, nagpasya siyang lumabas para kumuha ng itak at iba pang panlaban sa aswang. Pagkaalis niya, pinuno naman ng aswang na mga sapot ang buong bahay para masilo ang sino mang papasok. Maya-maya ay dumating na si Delphine at kasama na niya si Lawrence. Hindi na sila makadaan dahil sa dami ng sapot.
Hirap na hirap din sila na putulin ito dahil masyadong matibay at makuna. Nang makapasok na sila sa loob, kaagad na hinagilap ni Lawrence ang kanyang ina. Nay! Nay! Nasaan ka, Nay? Huwag ka masyadong maingay, anak. Nandito lang ako sa itaas, nakasabit. Allah! Anong ginagawa niyo dyan? Bakit ganyan ang ayos niyo? Ako na ang bala sa aswang, Lawrence. Ang nanay mo na asikasuhin mo. Baka wala mo na siya dyan sa pinaglalagyan niya. Sige, Tito. Ako na ang bala. Mag-iingat kayo. Nandyan lang sa tabi-tabi ang aswang. Itinago niya ang sarili niya sa mga sapot na ginawa niya. Tusurin siya. Palibasa walang lakas. Nagtatago na lang. Humanda siya ngayon sa mga pangontra ko. Pagkasabi ni Delphine ng mga salitang yun, ay bigla na lang nagsara ang pinto at napuluputan ng makapal na sapot. Napalinga siya sa paligid para hanapin ang aswang pero hindi nila makita. Sinabuyan ni Delphine ang dalang asin ng buong bahay. Nang tamaan ng aswang ay bigla na lang itong umatungal. Natalian ng sinulid ang paa ni Delphine at mabilis siyang hinatak. Tito! Kuya! Ayos lang ako. Magkatabi lang kami ng aswang ngayon. Ituloy mo lang ang ginagawa niyo. Mahalagang makalis kayo dito. Aray ko! Wisit kang aswang ka, ha? Nagagawa mo lang manusok gamit ang matulis mong koko. Ha! Etong kainin mo, ang asin! Walang hiya ka. Papatayin ko kayong lahat dito. Hindi na kayo makakalabas. Kung yan ang akala mo, sa tingin mo papayag kami na mabulok dito kasama ka? Ha! Mangarap ka! Pinagsisisipa ni Delphine ang aswang hanggang sa makatakas siya. Pero nahawakan uli ang isa niyang paa. Kinuskusan niya ito ng asin para mabitiwan siya ng aswang. Nang hindi pa siya masiyahan, binudburan pa niya ng asin ang buong katawan ng aswang. Para itong uod na ng isay habang umaatungal. Umiiyak sa galit ang aswang at sinamantala ito ni Delphine para makatakas. Nang makalayo na siya sa halimaw, saktong naibaba na ni Lawrence si Manuela. Sabay na nilang pinutol ang mga sinulid na nakapulupot sa katawan ng ina ni Lawrence. Pero maya-maya ay may sapot na gumapos sa katawan ng binata at mabilis siyang hinatak nito. Tito! Tulong! Lawrence! Tumapit ka sa kahit ano! Huwag mong hayaang makuha ka niya! Anak, labanan mo siya. Huwag kang papatalo. Huwag kang lalapit. Delikado dyan. Masyado siyang malakas. Hindi ko matanggal ang sinulid. Wisit talaga, oh. Kuya, tulungan mo ang anak ko. Nakalabas na naman ang kamay ko. Ako nang puputol sa sinulid na ito. Kaya mo na yan. Oo, kuya. Sige, dalian mo lang para makalis na tayo kaagad dito. Nang tumalikod si Delphine, dinampot ni Manuela ang itak na iniwan ng kapatid saka pinutol ang mga sinulid na nakabalot sa kanya. Napapatingin pa siya sa dalawa habang nilalabanan ng aswang. Tuso ang aswang dahil panay tago lang sa mga makakapal na hibla ng sapot na ginawa nito. Maya-maya ay nakita ni Manuela ang aswang na pasugod sa magtiyuhin. Gumagapang ito sa ilalim ng mga sapot na nakalatag sa sahig. Mag-ingat kayo sa kanya. Palapit siya sa inyo, sa bandang kanan. Akong bahala. Sasalubungin siya ng buntot pagi na iniwan pa sa akin ni Papa. Humanda siya ngayon. Mag-ingat ka, Tito. Mukhang nandiyan na siya talaga. Kung saan-saan na lang siya nanggagaling eh. Sa ngayon kasi, uod pa lang siya. Kaya ganyan siya kumilos. At dahil uod siya, dapat sa kanya, pinipisak. Nang makita na ni Delphine kung saan nanggagaling ang halimaw, hinawakan na niya ang buntot pagi na kanina'y nakasuksok pa sa kanyang pantalon bilang sinturon. Ilang beses muna niyang inihampas sa sahig ang latigo. Maya-maya ay nakita niyang huminto ang aswang na tila nagdadalawang isip na lumapit. Kaya siya mismo ang sumalubong dito. Pinaghahagupit niya ng buntot pagi ang aswang. Pero maya-maya ay bigla na lang siyang binugahan nito ng malapot na likido. Napatras si Delphine at sumigaw. Kagad niyang hinubad ang suot na t-shirt at ipinuna sa mukha. Kahit wala na ang likido ay ramdam pa rin niya ang pagkasunog ng balat. Panay ang linga niya sa paligid para maghanap ng tubig. Pero dahil sa dami ng mga sapot na nagkalat, hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan. Naalala niya ang langis na nasa kanyang bulsa.
Kinuha niya yon at saka pinahiran ng balat at mukha niyang tinamaan ng laway ng aswang na walumpat. Aba, salamat sa iyo, aswang. May gamot din pala sa asido mong laway, ha? Langis lang pala na may dasal at halamang gamot ang sagot niyan. Kinagalit niyo talaga ako na matindi. Kami nga itong galit na galit eh. Sira ulo ka ba? Hindi yan mangyayari sa'yo kung hindi mo binihag ang nanay ko. Trespassing siya, utong lupa. Kung hindi siya pumasok ng walang pahintulot, hindi siya magkakaganyan. Nananahimik kami tapos manggugulo kayo. Kayo pa ang galit? O edi pasensya na. Pakawalan mo na lang kami para tapos na ang lahat. Pababayaan ka na namin, hindi ka na namin kukulitin. Pabayaan mo na kami, pwede? Hindi. Wala na makakalabas ng buhay sa inyo dito. Wala na akong tiwala sa mga kagaya ninyo. Lahat kayo mga sinungaling. Dapat sa inyo, panlaman lang ng tiyan. Ah, ganon. E di ikaw na lang ang tatantarin ko at ipapakain sa aso. Hindi mo ako matatakot. Hindi naman kita tinatakot eh. Ako'y nagpapaalam lang sa iyo na hahatiin ko ang katawan mo sa 1,000 piraso. Umatungal ang aswang ng malakas na halos ikabingin nila. Lumaki na halos mabiyak na ang pisngi niya nang ibuka ang kanyang bibig. Nagtalsikan ang kanyang mga laway at nagsabit sa mga sapot na nagkalat sa buong bahay. Huwag kayong didikit sa laway niya. Iwasan niyo ang mga sapot. Nakakasunog ng balat ang laway niya. Grabe sa tindi ang laway. Na-imagine ko ng kawawang sipilyo sa kanya kasi baka matunaw lang eh. Ah, kunin mo itong itak, Clarence. Putulin mo ang mga sapot. Gumawa ka ng daan papunta sa pintuan. Tanggalin mo rin ang sapot na bumabalot sa pinto. Okay, Tito. Nay, ayos ka na ba dyan? Oo, anak. Nakalagang ko ng sarili ko. Masakit lang ang mga buto ko. Parang pilay yata lahat eh. Sira ulong aswang yan. Pinugbog ang katawan ko. Kaya mo bang lumapit dito? Oo, ako nang bahala. Gawin mo lang ang pinapagawa sa iyo ng tito mo. Habang abala ang mag-ina sa kanilang ginagawa, hinarap naman ni Delphine ang aswang. Kada tinatangka nito na pigilan si Lawrence sa pagpunta sa pintuan, hinahagupit ito ni Delphine. Dahil sa inis ng aswang, itinuunan niya ang atensyon kay Delphine. Inunat nito ang kamay at maya-maya ay humaba ang matutulis na kuko at umabot ito sa kinaroroonan ni Delphine. Matatalim ang kuko nito na kayang humiwa. Sa isang hagupit lang ay naputol ang mga sapot. Nahagip pa ang dibdib ni Delphine. Dahil sa dugong tumatagas, lalong napaatungal ang aswang at nagwala sa pagkasabik na mahigop ang dugo na yon. Dahil sa matagal na panahong hindi siya nakakahigop ng dugo at nakakakain ng tao, para na siyang nababaliw. Mas naging agresibo ang aswang. Lumiksi ang kilos nito. Unti-unti na ring tumitibay ang tuhod kaya dahan-dahan itong nakakatayo. Nakatuon ang mapupulan nitong mata sa sugat ni Delphine. Habang marahang naglalakad palapit sa lalaki, ay umaatungal ito na parabang natutuwa. Tumutulo na ang malalapot niyang laway. Maya-maya ay bigla siyang tumalon at nang bumagsak ay nasa harapan na ni Delphine. Napalingon sina Manuela at Lawrence nang sumigaw si Delphine. Kitang-kita nilang tumago sa likod nito ang mahabang kuko ng aswang. Kuya! Tito! Ayos lang ako. Daplis lang ito. Ituloy niyo lang ang ginagawa ninyo. Kailangan natin makalabas na dito. Daples, sigurado ka ba? Tumagos na nga sa likod mo ang kuko niya, tapos daples pa yan? Hindi niya ako napuruhan. Sa gilid lang tumama. Mahina pa rin itong nilalang. Ganun ba? Pwes, ihihiwalay ko na ngayon ang ulo mo sa katawan mo. Itinaas ng aswang ang kanyang kamay at iniamba sa pagtabas sa liig ni Delphine. Pero bago pa nito magawa, naipulupot naman ng lalaki ang hawak niyang buntot pagi sa liig ni Chelsea. Sinakal niya ito ng maigpit, dahilan para mapaluhod ng aswang. Nahirapan itong huminga. Isang malakas na sipa pa ang ginawa ni Delphine kasabay ng pagbitiw niya sa pagsakal sa aswang. Gumulong ang halimaw sa sahig at tumama sa upuang kawayan. Dali-daling lumapit si Delphine sa mag-ina. Dalihan niyo! Lumabas na tayo dito! Hindi natin siya matatalo dahil lumalakas na siya. Sa oras na bumalik sa lakas ang katawan niya, mahihirapan na tayong kalabanin siya.
Dalian mo anak, putulin mo na ang lahat ng sapot. Gumagalaw na naman ang aswang susugod na naman yan. Opo, sandali lang. Ang kukunat kasi ng mga sinulid na ito eh. Saan ba ito gawa? Bakit ang dami niyang sinulid sa loob ng katawan niya? Kapangyarihan nila yan. Ang lahi ng mga walumpat ay nagmumula sa mga angkan na isinumpa noon dahil sa pagkakasala sa kanilang tribo. Pagkatapos nilang orasyonan, ipinakagat sila sa mga gagamba na may lason para mamatay. Pero hindi sila namatay. Sa halip, naging halimaw sila. Binalikan nila ang mga umapi sa kanila at mula noon kinatatakutan na sila. Wow! Nagawa mo pa palang sumegway Tito, sa kalagayan natin ito napachika ka pa Ay, talian mo na nga, Lawrence. Wala na bang ibang itak? Nay, hawakan niyo po yung kabilang dulo nang maputol ko na mabilis yung mga sapot na ito. Malapit na tayo sa pintuan. Yung pinto na lang ang problema natin. Kaya lang, sobrang kapal lang ibinalot na sapot dun Mahihirapan tayong tanggalin. Wala bang ibang paraan, kuya? Wala. Basta kaunti lang ang matanggal ninyo. Yung kasya lang tayo, okay na yon. Nandyan na naman siya. Susugod na naman. Wala ba yung kapaguran? Wala. Gutom yan Saka sabik sa karne ng tao. Ay, walang ya. Pasugod na nga uli. Tito, may sugat ka po Ako nang aaral sa kanya. Ikaw na magtanggal sa sapot dito. Kaya mo ba? Opo. Mag-iingat ka, anak. Tuso yan. Kinuha ni Lawrence ang itak sa kanyang tiyuhin at saka tumayo ng matikas para harapin ang aswang. Nagbabadya na naman ang aswang para bughan sila ng malapot nitong laway. Pero inunahan na ni Lawrence. Sinilo niya ang leg nito nang iwasiwas ang buntot pagi. Pagkatapos ay kinabig niya dahilan para matumba ang aswang. Nalunok niya ang sariling laway at namilipit ito sa sakit ng tiyan. Pinagagupit pa ni Lawrence ang aswang hanggang sa hindi na ito makalaban. Naapektuhan ka rin pala ng sarili mong laway. Kahinaan mo rin pala yan Ibang klase ka. Di ngayon lupay-pay ka. Wag mo kasing lunukin yung laway mo. Bukas na! Tara na, Lawrence! Huwag ka nang sumatsat dyan! Bukas na ang pinto! Lumabas na tayo! Dalihan nyo! Baka bubangon pa yan! Yun! Makakalabas na rin sa bahay ng aswang! Lawrence! Kunin mo yung dala nating gas! Saka kumuha ka na rin ng posporo! Anong gagawin mo, kuya? Susunugin natin ang bahay! Ha? Tangi ka ba? Umuupa lang sila dyan! Baka tayo mapagbintangan yan! Tayo pa naman ang kapitbahay! Anong gusto mo? Tumakas yan sa kamang biktima. Ako po. Saka wala naman makakaalam na tayong nagsunog Maliban na lang kung magsusumbong kayo. Baka naman po umalis na lang yung aswang na yan. Mukha namang suko na Hindi sumusuko sa laban ng mga aswang, Lawrence. Sumusuko lang sila kapag patay na. Hanggat may buhay yan, gaganti yan. Babalik-balikan nila tayo. Nako, kawawa pa rin naman kahit papaano Kunin mo na ang gas at posporo, Lawrence, dali! Sige po, Tito. Pagkakuha ni Lawrence ay kaagad silang pumunta sa kapitbahay at sinabuyan ng gas ang palibot ng bahay. Habang ginagawa nila ito ay dumating naman si Adriano. Hindi pa siya nakakalapit ay naamoy na niya ang gaas. Dali-dali siyang tumakbo at nakita ang magtiyuhin sa kanilang ginagawa. Ano yan? Anong ginagawa niyo? Pumapatay lang kami ng aswang. Anong sinabi niyo? Sinong aswang, Huwag ka nang magbangmaangan pa. Aswang na 80 ang asawa mo. Habang hindi pa siya nakakabawi ng lakas, papatay na namin siya. Abay mga hayop kayo. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Pagbabayaran niyo ito! Dali-daling tumakbo papasok ng bahay si Adriano para puntahan ang asawa niya. Habang si Delphine naman ay nakahanda ng ihagis ang palitong may sindi. Subalit sa awa ni Manuela, pinigilan niya ang kapatid. Wag, kuya. Tama na. Sapat na yung nakaligtas tayo sa kanila. Pabayaan na natin sila. Ano ba sinasabi mo? Aswang yan. Itinuro ni Papa na hindi dapat binubuhay ang aswang dahil gumaganti sila. Kapag gumanti sila, saka na lang natin sila tuluyan. Saka baka magalit ang may-ari ng bahay kapag sinunog natin Lumalabas na po sila ng bahay. Tingnan nyo Sabay na napatingin ng magkapatid sa mag-asawang palabas ng bahay. Karga ni Adriano ang asawa niyang hinang-hina habang nakabalot sa kumot. Panay ang kausap nito sa asawa na halos hindi na makapagsalita dahil sa tinamong mga sugat sa katawan.
Isinakay niya si Chelsea sa kanyang motor at saka siya sumampa. Bago niya paandarin ang sasakyan ay tumingin pa ng matalim si Adriano sa tatlo. Pagkatapos ay umalis na ang dalawa at hinayaan na ang bahay na magulo. Hindi na rin natuloy ang pagsunog ni Delphine sa bahay na yon dahil kusa nang umalis ang mag-asawa. Pumasok na sila sa loob ng bahay at binigyan ni Manuela ng paunang lunas ang sugat ng kapatid. Kuya, dadaling ka namin ni Laren sa ospital. Hindi na. Naplis ka lang ito. Sa tagiliran lang ang sugat. Hindi ka umabot sa bituka eh. Ay nako, katigasan talaga ng ulo mo. Hindi naman ako doktor para gamutin ka eh. Natatandaan mo ba noon? Ganito rin ang nangyari. Ginamot mo rin ako kasi inuwi ako ni Papa na sugatan. Di rin ako dinala sa ospital, pero napagaling mo ako. Mas malaki pa ang sugat ko noon kesa ngayon eh. Ay nako kuya, iba noon kesa ngayon. Pareho lang yun. Oh, napalis na natin ang mag-asawa. Kailangan natin magtanim ng mga halamang pangontra sa aswang. Saka, palilibutan ko ng orasyon at pangontra ang buong bahay. Baka kasi balikan kayo ng aswang na 80 na yon. Ibang klase. Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang nakasagupa ang aswang na yan. Ipinagyabang pa sa akin ni Papa yan eh, kasi natalo niya yung nakasagupa noon. May pagmamalaki ko na kay Papa kapag nagkita kami sa kabilang buhay na nakasagupa ko rin yung aswang na 80. Yun nga lang eh, hindi ko siya matatalbogan kasi ako, hindi ko natalo. Kusa nang umalis. At hindi nakaplano ang pagsunog sa kanila. Tito, paano nga ba natalo ni Lolo yung aswang na 80 noon? Paano ba tinalo ang aswang? Di ba pinapatay? Pero alam mo, ang mabangis pa dyan, natalo ni Papa ang aswang na yun noon habang nasa loob siya ng sapot. Ikinulong kasi siya sa sapot at niluluto para gawing pagkain. Ho? Talaga? Kagaya na nangyari kay nanay? Oo. Paano po ang ginawa ni Lolo kung nasa loob siya ng binilog na sapot? Nang maramdaman daw niya na binubuksan na ng aswang ang sapot, doon siya sumalakay. Ipinalunok daw ni Papa yung mutya niya doon sa aswang. Kaya yun, namatay yung aswang. Ho? Mutya? Oo, may mutya si Lolo mo na tangan. Gusto ko nga manahin ang mutya na yung kaso ipinalunok na niya sa aswang eh. Sabay na nalusaw ang aswang at yung mutya. Yun din ang dahilan kung bakit hindi na gaanong nakikipaglaban si Lolo mo sa mga aswang. Tamang nananakot na lang at nagtataboy. Wala na kasi siyang mutya eh. Totoo pala yun? Akala ko kwento-kwento lang ni Lolo sa akin nung bata pa ako eh. Nakaw, napakaraming kwentong aswang ng Lolo mo. Kung nakasama mo siya noong nag-uulya din na, mananawa ka sa kakapakinig tungkol sa mga kwentong aswang niya. Mga sarili niya kasing karanasan yun eh. Yung iba naman po nadinig ko pa. Ngayon ko palang pinaniniwalaan na totoo pala yung mga aswang. Kasi naranasan mo na. Opo. Yan, diyan kayo magaling na dalawa. Lawrence, doon na nga tayo sa kwarto. Hilutin mo nga yung katawang ko. Abay, nabugbog ako ng walang yang babaeng yon. Balak niya talaga akong lusawin doon sa sapot niya at gawing pagkain eh. Tinaningan pa ako ha, na pagkatapos ng pagbilog ng buwan daw ay kakainin na niya ako. Di ngayon, gutom siya. Puti nga. Ano po kaya yung mangyayari sa kanila? Mabubuhay ba yun si Aling Chelsea o hindi na? Sobrang grabe ang sugat niya Ikaw ba naman ang sugatan na tapos sobrang hinagupit pa ng buntot pagi Ala, si Tito. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Abay, sasalakay ulit Ganon talaga kapag nasa laban. Kung anong bugso ng damdamin, yun ang aksyon. Pero dapat, ginagamit din ang utak, kuya. Sabay na napatingin ang magtsuhin kay Manuela matapos niya yun sabihin. Naningkit ang mga mata ng dalawa habang tinitingnan siya. Sinasabi ng mga mata nila na kung hindi dahil sa kanya ay hindi naman sila mapapasok sa gulo. At para makaiwas sa pagsasabon sa kanya ng magtsuhin, piningot na ni Manuela ang tenga ng anak at saka hinila papunta sa kwarto. Habang gigil na nagsasabing hiluti na ang katawan niya dahil talagang masakit na. Natatawa naman si Delphine sa inasta ng kapatid. Noon pa man ay ganun na ang ugali nito.
Kapag alam niyang sa kanya na nakatuon ang atensyon, gagawin niya ang lahat para lang umiwas dahil ayaw niyang tanggapin kung gaano siya pasaway. Nang dumating ang may-ari ng bahay na inupahan ng mag-asawang Dayo, halos magwala ito sa sobrang kalat at dumi. Hindi makapaniwala ang ginang kung paanong nagkaroon ng makakapal na sapot ng gagamba ang bahay niya. Nanunood na lang sila Manuela at Lawrence habang nagwawala at panayang daktak ng may-ari ng bahay. Hindi na rin nila sinabi kung ano ba ang nangyari para wala nang makaalam sa sikreto ng mag-asawa. Bukod doon, alam nilang wala namang maniniwala sa kanila na nakasagupa sila ng aswang na 80. Wakas!